Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Libra. Energy of Libra are always. Hindi ka magawa ng deceit ngayon, hindi makuha kung anong sa'yo. Na magustong manguha ng kung anong sa'yo. Hindi nila makukuha ang sa'yo, Libra. And, kunwari, may gusto silang kunin sa'yo yung strength mo. Hindi nila makuha sa'yo yung strength mo or kung ano man itong gusto nilang kunin, mga magnanakaw ba. Gusto nilang nakawin yung like money, your opportunities, or maybe blessing. At alam niyo kung ano yung ginagawa nila, witchcraft, diba? Kaya gumagawa sila ng witchcraft kasi magnakaw sila ng kung anong meron sa iba. Yan. Kaya nga pinapapatay sila ng God Titatapon sila ng God sa lake of fire na may sulfur kaluluwa nila kasi ganyan nga ang witchcraft. Yan ang gawain ng mga gumagawa ng mga black magic na yan. Witchcraft. Eight of Pentacles, isa yan sa mga deceit nila. Or kung ano man tong deceit ang mga ginagawa nila sa iyo na hindi nag-work or hindi sila nagsasucceed sa kanilang mga deceit. Actually, tuloy-tuloy ang ang trabaho, pag-effort, you work hard to earn money. And talagang masipag ka kasi sign na masipag to sa Eight of Pentacles. May focus kasi ginagawa mo, you're flexible kasi may cut dito sa sign of focus, focus. And your mind is strong. See? Nakapaglagay ka ng boundary at cold ka ngayon and emotional. You're tough. Yung personality mo, clear and sharp. Yung mind mo and logical ka mag-isip. Kasi hindi nila makuha yan sa'yo. Hindi nila matanggal yan sa'yo. Gusto nila yan, maging emotional ka. Yan. Tanggalin nila sa'yo yung sharpness ng mind mo. Gusto nilang yung ibaba mo yung boundary mo, tanggalin mo yung boundary mo para makapang-abuso, para makapanamantala sa'yo. Kaya ito, clarify, siya, sinundan ng King of Swords, diba? Kaya strong yung mind mo kasi hindi nila matanggal sa yung logical ka mag-isip, sharp ka mag-isip, klaro ka mag-isip, yung yung boundary mo, yung sinet mong boundary, yan, yung clear mind mo. Kaya diba may sinesend sila para mag-clouded yung isipan, para ma-manipulate nila yung tao, makontrol nila, mapasunod nila sa will nila. Yan. Yung mga witches, yung mga mangkukulam na yan, yung mga agad ng dilim. Kasi para makuha nila yung gusto nila sa mga ginagawa nila ng ganon. Diba? Ito darating sa'yo. Merong magre-raise, ewan ko lang kung anong gagawin niyang pag-raise na, let's see. I believe the children are our future. Seize your while and let them lead away. Show them all the beauty they possess inside. Para meron siyang gagawin pag-release na
matanggal ang mga karga sa kanya. Mag-release to para matanggal ang mga karga sa kanya. Para hindi siya ma-destroy. Tama, para hindi siya ma-destroy at matanggal ang mga karga sa kanya. Yan ang mag-release. Mag-release siya na towards sa'yo, Libra. Towards sa'yo. Mag-release siya towards sa'yo. Siguro hihingi ng tulong or basta may gagawin siyang pag-release o para magkaroon ng stability sa inyo, para matanggal yung mga karga sa kanya, para siguro tulungan mo o para hindi para tulungan mo kundi para tanggalin mo ang mga karga sa kanya. Hindi para tulungan mo, kundi para tanggalin mo ang mga karga sa kanya. Karga. Para hindi na siya ma-destroy. As in, ganun ka-specific yung clarification na yan. Dahil ang gusto niya matanggal yung mga karga sa kanya. Para hindi siya matupok, hindi siya ma-destroy. Hindi niya naman inisip na ikaw ang nagkarga sa kanya. Hindi naman ganoon ang tingin niya na ikaw ang nagkarga sa kanya. Para lang matanggal mo sa kanya yung karga sa kanya. Siguro makarga yun ng mga kaaway niya sa kanya. Mga evil na yan, you know. Alam niyo naman yung mga evil. Mahilig yan sila mangkarga. Gawain mga evil yan. Mangkarga ng kanilang mga orasyon. Orasyon. Pagdating naman sa Hinduism, mga tantra nila, mga tantric attacks. Mangkarga sila ng mga incantations nila. Mga sumpa. Grabe talaga. No, not a clarification lang naman. Tingin niya kasi malakas ka magtanggal, no? Pero yan ay pinaklarify ko lang kung oo or hindi, no? Kaya never mind kung Queen of Cups man to. Tingin niya kasi malakas ka magtanggal ng mga ganun. So, tingin niya kasi hindi magkaroon ng stability sa inyo, hindi mo tatanggalin sa kanya. Hindi mo siya tutulungan matanggalin sa kanya, hindi mo tatanggalin niya sa kanya, ganun. Kasi hindi mo naman kaano-ano, baka ganun isipin niya. Yeah, dahil isipin niya, hindi mo naman siya kaano-kaano or hindi naman siya importante sa buhay mo. Yan. Wala daw kasi makatanggal sa kanya din kahit anong gawin niya. Yung mga karga na yan. Para hindi na siya ma-destroy. Karga. Pwede din para magkaroon ninyo beginning na sa inyo, no? Pero para hindi na siya ma-destroy, clarification ito yun. Yung nakakarga kasi sa kanya, yung makarga na yan, yan naman di-destroy sa kanya. Yan. Yung mga orasyon yan na pinarga nila. Mga orasyon. Iwan ko orasyon ba o anong ginawa dyan? Baka pa-ritual din ginawa ng iba dyan.
daming ano dito sa mundo. Dahil lang, alam niyo, yung evil, dahil lang, para lang makuha nila yung mga desires nila, para maagaw yung sa iba, para makuha nila yung mga gusto nila, because of greediness, and lalong-lalo na inggit. Yan ang nagmumotivate or ma-fuel by inggit din talaga yung mga gumagawa ng ganyan eh. Mga gumagawa ng witchcraft, mga nang kakarga na yan eh. Kahit wala ka pang gagawin dyan. Pag nagalit ka pa, na ginagawan ka pala nila ng deceit, witchcraft, pag nalaman mo, syempre magalit ka, no? Isipin mo napaka-injustice ng ginagawa nila. Ikaw pang atakihin ng mga yan. Mag-ano pa sila, lalo pag nalaman nila at alam nila na nalaman mo na sila ang gumagawa sa'yo. Atakihin ka nila ng atakihin lalo. Tapos, yung mag-retaliate sila ba? Ano ka-expose mo sila? Mag-retaliate yan sila. Hanap na naman sila ng mas malakas. Mag-isip na naman sila ng mas malakas kung paano ka i-destroy. Mas malakas na attack sa'yo spiritually. Or iba-ibang attacks yan eh. Ganun yan sila. Nabasa ko yan eh. Tapos, syempre kung may mga attacks ka, ikaw na yung, kumbaga, manipulahin nila yung buhay mo, yung isip mo, your relationships, your love life, na ikaw na lalabas na masama, no? Ang totoo sila talaga ang may problema. Ikaw na yung palabasin nilang nasa iyo ang problema. Pero sila talaga yung nag-umpisa niyan. Dahil nga, tingnan nyo na may ginagawa nilang witchcraft. Kahit wala kang gagawin dyan. Sila talaga yung nag-uumpisa niyan. Dahil na-experience ko yan. Ikaw na lang talaga ang lalabas na masama, no? Sa panangin ng mga tao, pero alam ng Diyos, nakikita ng Diyos lahat kung ano yung mga ginagawa nila. Pwede ka na tanggalan ng free will dahil sa witchcraft yan eh, black magic eh. Sila ang masusunod sa buhay mo. Para sila ang masunod. Kumaga, uwilan nila ang masusunod sa buhay mo kasi ginagawan ka lang ng witchcraft. Kaya gustong-gusto nila yan eh. Nagawin yung witchcraft kahit ika-impyerno ng kaluluwa nila. Sa kabila ng warning ng ganda, itatapon sila ng God yung soul nila sa impyerno. Di ba? Pag namatay sila yung nagpa-practice ng witchcraft, gustong-gusto nila yan kasi makapangontrol sila. Makapanguha daw sila, makapagnakaw sila ng kung ano sa iba. Ang hindi nila inisip, pansamantala lang ang buhay dito sa mundo. Kahit si Jesus Christ nagsabi, pansamantala lang ang buhay dito sa mundo. So, yan. Next na gagawin niya. Ito ang next na gagawin ni The Fool sa'yo. Ewan ko lang sa'yo kung ano. Ano na to eh, manindigan na to na paglaban ka, na hindi na siya, paglaban to. Kasi di ba may 401 kanina, gusto niya magkaroon ng stability sa inyo para matanggalan sa kanya yung mga attacks. Ano yun? Pwede naman yung tanggalin mo sa kanya, no? Kung kunwari, biktima siya. Kung ikaw ay maawain, no? Hindi naman ata kailangan na magkaroon ng
relasyon sa inyo. Pero kung gusto mo, nasa iyo yun. Paglaban ka niya, hindi na siya mag-doubt, hindi na siya mag-juggling, no? Hindi na siya mag-hesitate, or hindi na siya madalawang isip na ipaglaban ka. Or ipaglaban ka. So, 5 of Wands dito, pwede ding ipaglaban to kasi. Tsaka may 2 of Pentacles in reverse. Hindi ka na nito i-ghosting. Ibig sabihin, magparamdam na yan sa'yo pagka ganyan. Kung mag-reach out, ganyan. Hindi na siya yung mananahimik. Yung katulad ng nag-ghosting ka niya, kung past person mo man yan, or kung yung person ay yung nanahimik lang, hindi nag-reach out, hindi nagparamdam, mga ganun. Pero kung nag-ghosting ka niya, kung may connection kayo dati, or nakarelasyon mo yan, hindi ka na niya i-ghosting. Baka magparamdam na yan sa'yo. Hindi yung kaluluwa niya, ha? Buhay pa naman ata yan. Ibig sabihin na magparamdam yan. Pwede mag-reach out yan sa'yo. Mag-flirt sa'yo, mag-flirt ba? Or kaya ay i-approach ka niya. Or pwedeng mag-heart sa picture mo, sa Facebook, or sa kung saan man, magparamdam siya. The Emperor. Na yung hindi siya magpa-control sa iba, kaya paglaban ka niya, hindi siya magpa-control, hindi siya magpapigil yan. Hindi siya magpapigil sa mga gustong pumigil sa kanya na magparamdam sa'yo, mag-reach out sa'yo, na mag-take na action sa'yo, na ipaglaban ka. Pumunta na daw yan sa maraming marunong magtanggal. Hindi siguro nila natanggal. You know what, guys? Ako madami din akong, sa totoo lang, madami akong napuntahang manggagamot. Meron talagang mga manggagamot at marami na, kasi hindi lahat ng manggagamot ay sa Diyos kasi galing ang kapangyarihan eh. Marami din sa kanila ang sa demonyo galing ang kapangyarihan ng mga ganong manggagamot. Sa totoo lang, o kaya galing sa elemento, no? Hindi lahat ay galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihang manggamot o yung kakainan nilang manggamot. Karamihan nga galing sa elemento eh. Galing sa demonyo. Kung aware lang kayo, ha. Kaya, manotice yung hindi effective. Hindi kayo gumagaling. Kasi na-experience ko yan. Merong effective na kapag tanggal, merong hindi. Merong saglit lang natatanggal nila, bumabalik din agad. Merong ganon, may mga ganon ako na experience. Pero namang magaling, merong hindi. Kasi spiritual yan eh. Kaya, kailangan talaga yung ano ata, yung master dyan. Master talaga ni. Kailangan yan, yung sa side ng Diyos. Yun talaga. Kaya manalangin. Isa yan sa, malay mo, madala sa panalangin eh. Pero pag mga ganyan, mga spiritual karga, ay, best din siguro, best din yung panalangin. Siyempre, panalangin yun eh. Yung Our Father, panalangin. Diba? Pero kung mangkukulam ka, na manalangin ka sa Diyos, mababarang ka, pakinggan ka kaya ng Diyos? Sasay ka ng jablo.
Habang test ka ng Diablo. So, mga ganun lang. Ay, syempre, yung mga magkukulang mababarang mga gagawin they serve the devil. Yung demonyo, mga demonyo. Yun, at sumasambayan sila sa mga demonyo, guys. Yung mga magkukulang mababarang mga gagawin na yan. Kala nyo lang. Nabibinta pa nga sila ng kaluluwa nila, di ba? Nagsasanla pa nga yung iba eh. Nagsasanla din yung iba. Ang kaluluwa nila. So, sa Diablo na yung kaluluwa nila. So, paano pa sila? Sige sila kagawa ng witchcraft. Paano sila pakinggan ng God? Ang tutulong sa kanila, Diablo, fallen angels, mga demonyo. Yan kasi ang kadil din nila eh. Katuwang nila sa mga witchcraft nila eh. Pinapapatay nga sila ng God, diba? Hindi kasi yan sila sa God. Yung mamang kukula, mababarang mong gagawin yan. Sa Diablo na yan kasi sila eh. Kadalasan dyan sa mga yan, mostly, halos lahat na yan sa kanila nagbinta, nagsanla ng kaluluwa nila para lang mapagana nila yung witchcraft nila, mga kulang barang nila, mga gaway nila, or even palipad hangin nila para makapag-summon sila. Ay, nako guys. Let's see. Ito nga ay sabihin sa'yo ni the fool. Death. May sakit siya. O mamamatay na siya. Baka may namatay. O kaya ay madilim ang buhay niya. Mamamatay na daw siya. Dahil siguro may sakit. Hindi dahil may sakit. Dahil sa naramdaman niya ng mga atake ito. Dahil sa mga naramdaman niya ng mga atake. Kasi mga spiritual yan eh. Mga atake. Dahil sa mga naramdaman niya mga atake. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo. Mamamatay na daw siya. Dahil sa yun na nga, mga atake sa kanya, spiritual na mga attacks. Ito pa ang nais na sabihin sa'yo. Nasasaktan daw siya. Baka yung puso niya. Sumasakit ang puso niya. Ay, natake siya sa puso. Or kaya ay sumasakit. O baka kumikirot yung puso niya. Yan. Baka na heart attack. Kung heart attack, di patay no. Pero buhay pa naman. Mamatay pa lang daw. Mamatay pa lang daw siya. Kasi naramdaman niya siguro para siyang dahil sa mga atake yan, guys. Ganun kasi yun eh. Pagka mga inaatake ka ng spiritual, yung akala mo parang mamatay ka na. Tingin mo, bilang lang ang araw mo. Meron ata yun. Di ba? Malay niya makasurvive naman siya, di ba? Lahat na lang pinuntahan niya. Matutulungan mo daw yan. Baka may kakilala kang tutulong dyan. Tutulungan mo daw yan eh. O kaya ay kung may alam ka sa panggagamot, spiritual, baka matutulungan mo daw yan. Baka.
Ito ay hindi po lahat ay makarelate ha. Baka yung iilan sa inyo makarelate, yung iilan ay hindi. Kasi sinabi ko na Libra. Sino sa mga Libra? Ang mga kuhaan ng energy. Death card. Ayan, inaatake. Ewan ko, basta sumasakit yung puso niya daw eh. Hindi yan heartbreak lang. Sumasakit ang puso niya, di ba? Sabi niya mamatay na daw siya. Kasi dahil sa atake sa kanya. No, pasensya na, ganyan lang talaga ako. Parang, never mind sa yung parang natatawa ako. Hindi ako masaya na inatake siya sa puso. Okay? Lang talaga, reaction ko lang yan. Baka kasi may tigal po pa, kaya gano'n. Epekto ng tigal po. No? Ito pa nais yung sabihin sa'yo, tenga daw siya. O nag-aantay o natenga, may inaantay siya. Ito yung inaantay niyo. Family. Siguro bubuo kayo ng pamilya. Kasi gusto niyo magkaroon ng stability sa inyo. O kaya yung pamilya niya, kung meron siyang pamilya or else. Upright kaya. Kalang pa kanina eh. Oo, yung mapangasawa ka daw niya. Yun ang inaantay niya. Ayan. Kaso lang, paano ba yan? At parang mamamatay na daw siya. Inatake siya sa puso. Mangyari pa kaya yung yung gusto niya mangyari, inaantay niya. At sabi niya mamatay na daw siya sa mga attacks yan, sa mga naramdaman niya yan. Dahil sa mga atake sa kanya. At sumasakit ang puso niya. Yung hindi natin malalaman ang buhay dito sa mundo. Hindi natin hawak ang buhay. Di ba? I mean, hindi natin alam na kung kailan mamamatay ng isang tao, di ba? Yan. Yung mga mangkukulam na yan, sinasayang nila ang panahon nila dito sa mundo. Yung mga ibang tao, iniisip nila ngayon, because of their selfishness. Pero yung sa kabilang buhay, hindi nila iniisip kung saan mapupunta yung kaluluwa nila dahil sa ginagawa nilang evil, demonic pa. Buti kung makasalanan lang mga ordinaryo yan na nagbabago pa sila. Pero mga evil pa at mga demonic ang ginagawa nila. Mga black magic pa. Let's see. Next na mangyari kay The Fool at sa Libra. Positive. Or pareho kayo magiging inspired, positive, optimistic. Magtatagumpay. May magtatagumpay. So, ibig sabihin, maging victorious yung pag-raise ni The Fool. So, matutulungan mo siya na siguro makarecover siya, no? Hindi siya matuluyan mamatay. Baka maagapan pa. Yan.
Dapat. Pero, yan. Baka matutulungan mo nga naman. Hindi niya naman pangarap na mga pangasawa ka. Maarang dahil lang sa gusto niya mabuhay pa, malugtungan yung buhay niya. Kaya gusto kanya mapangasawa. Dahil gusto niya madugtungan ang buhay niya. O kaya gusto ka lang niya mapangasawa dahil gusto niya madugtungan pa ang buhay niya. Mahal niya ang buhay niya. Parang ano naman yun. Dahil lang sa... Ganun. Dahil lang sa... Ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Dahil lang, para matulungan mo lang siya, madugtungan ang buhay niya. Sipin niya yan, ha? Sipin niya yan. Sipin niya maigi yan, ha? Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier that a children's laughter. I don't know. You will start a new journey, a new chapter, a new journey, and something new, and there's growth. You will start something new, or a new path, a new journey, something new na healthy, and syempre positive, passionate ka, fresh start. You will start a fresh start, positive, passionate, active, kasi orange yung active, oh. And fresh, color green is fresh color, yun yung fresh. And possible magkaroon na ng stability, yun ang umpisan. Yung magkaroon na ng stability, stable relationship, no? Sa inyo ng person mo, or kayo yung magkaroon ng pag-reach out pa sa inyo. Yung mag-reach out sa'yo, mag-reach out sa person mo sa'yo. Yung tao na yan, kung person mo na yun, new person or past person, and then mag-reach out ka rin sa kanya, yung mga ganun ba? Pero vice versa, mangyayari dyan. So, maging positive kasi ang maging resulto at magtagumpay yan. So, yan. Ito na lamang for Libra.